Kuya, naghahanap ba kayo ng mapapangasawa? Anong sabi mo? Hindi ko po kailangan ng dote. Bigyan niyo lang ako ng makakain, okay na. Iha, hindi mo dapat basta-basta sinasabi ang mga ganyang bagay. Ilang taon ka na ba? Nasaan ang pamilya mo? Nakipag-away ka ba sa pamilya mo kaya ka lumayas? 12 na po ako at wala nang may gusto sa akin sa pamilya ko, Supo ang apelyido ko. Ako lang po ang nagbigay ng pangalan sa sarili ko, Xiao Cao po ang tawag sa akin. Hindi po ako manloloko. Hindi ko rin po gustong maging pabigat sa inyo. Marunong po akong maglaba, magluto, maghugas ng plato at maghimay ng gulay. Kahit sa sahig niyo lang ako patulugin, okay lang po. Kahit kaunti lang ang ipakain nyo sa akin, ayos lang. Kahit ngayong gabi lang po ayoko nang matulog muli sa ilalim ng tulay. Napakahirap lang ng buhay namin. Narinig mo naman kanina, wala kaming maibibigay na dote. Sira-sira pa ang bahay namin at pinapasukan ng malamig na hangin. Kapag sumama ka sa akin, hindi karangyaan ang madaratnan mo. Sama-sama lang tayong maghihirap doon. Hindi po ako natatakot maghirap. Ang takot ko lang ay ang walang magbigay sa akin ng kahit mainit na pagkain. At baka hindi na ako magising bukas. Kuya, payagan mo na po akong maging asawa mo. Hindi ko kailangan ng dote. Bigyan mo lang ako ng makakain, ayos na. CJ. Kuya, pumayag ka na. Pero paano kung ayaw ako patuluyin ng mga magulang mo? Ako ang nag-uwi sa iyo rito. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Ayos lang na pagtawanan ako ng iba dahil mahirap ako. Pero hindi ko kayang tiisin na panoorin kang mamatay sa gutom. Siulan, lumabas ka rito dali at tingnan mo ito. Ang anak mo hindi na pangasawa si Kiing. Pero may pinulot naman kung sinong batang babae sa tabi ng daan. Ang lakas pa ng loob na sabihing bigyan lang daw ng pagkain ay makikisama na sa kanya. Bakit ba kayo nakumpol sa harap ng pinto namin? Wala ba kayong magawa sa buhay nyo? Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ng batang iyan, hindi kayo ang may karapatang tumayo rito para husgahan siya. At ikaw din, Qian Zhaodi. Huwag kang sumatsat sa harap ng bahay namin. Mahirap nga ang pamilya namin, pero hindi naman pwedeng ibang tao ang magdesisyon para sa amin. Ay sos, nagpapaalala lang naman ako para sa ikabubuti mo ah. Huwag mo kasing basta-basta pinapapasok kung sino-sino sa bahay mo. Ngayong nakapagpaalala ka na, pwede ka nang umuwi. Maliit lang ang kaldero namin. Hindi ka siya rito ang ganyang karaming chismis. Nay, si Xiao Cao po siya. Ilang araw na po siyang walang kain. Kanina nga muntik na siyang mahimatay sa labas. Wala naman akong ibang intensyon. Gusto ko lang muna siyang iwi rito para makakain kahit konti. Makakain kahit konti, napakadali mong sabihin yan. Simot na nga ang bigas sa lalagyan natin. Kaming dalawa ng tatay mo, kayod kalabaw sa pagtatrabaho. Ang kinikita natin halos pambili lang ng uling, pero ikaw naman, napakabuti mo. Umalis ka lang saglit, may bitbit ka na namang isa pang bibig na papakahain. Hindi po ako kakain ng libre lang. Kahit ano pong ipagawa ninyo sa akin, gagawin ko. Magtupi ng kahon, maghugas ng pinggan, magluto, kaya ko pong gawin lahat yan. Bigyan niyo lang po ako ng kahit kaunting makakain. Talagang magpapakasipag po akong magtrabaho. Napakaganda naman ng mga sinasabi mo. Sino ba namang nakakaalam kung saan ka nang galing? Magulo ang mundo sa labas ngayon. Paano kung may tinatakasan ka palang gulo? Madadamay pa ang buong pamilya namin sa kapahamakan. Maghugas ka muna ng kamay mo. Huwag kang tumayo riyan sa may pinto at baka mahanginan ka. Huwag kang tumayo riyan sa daanan ng hangin. Kahit mahirap lang ang pamilya namin, hindi naman kami yung tipo na hahayaan ka lang nakaluhod sa may pintuan para lang kumain. Maraming salamat po. Nay, mukhang kawawa naman po si ate. Ano namang alam mo, bata ka pa. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magpatuloy ng kung sino-sino lang. Ngayong araw, magpapatuloy ka ng isa. Bukas, baka naman ang buong kalye na. Nang mga walang makain ang dadalhin mo rito sa bahay natin. Kumain ka muna ng kaunti para mailaman ang tiyan mo. Huwag kang magpagutom. Hintayin nating makauwi ang tito mo para tingnan kung may tira pang pagkain. Hindi gaanong marami ang ulam, pero pwede pa namang kainin kapag napainit. Ang galing mo ring umiwas sa trabaho. Pagpasok mo rito, wala ka nang inatupag kundi magpaningas ng kalan. Ang anak mo, ngayong araw ay may iniuwing babae rito sa bahay. Pero hindi mo man lang tinatanong. Tito, nakakain ko pa lang po ng manto. Sa inyo na po itong ulam. Iba ang tinapay sa ulam. Kanina pa walang laman ang tiyan mo. Hindi sapat ang ganyang kakonti para mabusog ka. Ayaw ko ng gilid ng tofu. Sa iyo na lang ito. Sus, itong batang ito talaga. Kahapon lang nakikipag-agawan ka pa rito ah. Ngayon po ayaw ko na. Naitay, gusto ko siyang patuluyin dito. Hindi lang ito dahil sa biglaang awa. Pinag-isipan ko po itong mabuti. Wala naman akong gaanong kakayahan. Pero dahil dinala ko na siya rito, hindi ko na siya pwedeng pabalikin sa ilalim ng tulay. Ano ba ang pinag-iisipan mo ng mabuti dyan? Ngayong araw nga, dahil sa 6,800 dote, ay halos hindi mo na maiangat ang ulo mo sa bigat. Tapos ngayon naman ay gusto mong patuluyin ang isang babaeng hindi man lang natin alam kung saan nanggaling. Alam ko po yun. Pero ang kailangan lang naman niya ay pagkakataong mabuhay. Basta't handa siyang magtiis sa hirap kasama ko. Handa ko siyang alagaan at protektahan. Iha!
Kung talagang gusto mong manatili rito, kailangan kong linawin sa iyo ang lahat bago ka magpasya. Maraming gawaing bahay mula ngayon, at hindi laging masarap ang pagkain natin. Nilalagusan ng hangin ang bahay natin. Walang sinumang magbibigay sa iyo ng marangyang buhay rito. Tito, hindi ko po hinahangad ang marangyang buhay. Ako po si Xiao Kao. Basta't may lugar lang na mapaglalagyan ko, mabubuhay ako. Kung ganoon, dito ka muna tumira. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Kapag nagkasakit ka talaga, walang pera ang pamilya natin para ipasok ka sa ospital. Ganyan lang kalaki ang bahay na ito. Tabihan mo muna si Bunso sa loob ngayong gabi, manipis lang ang kumot doon. Huwag mong sisipain ang kumot mamayang gabi. Pag nagkasakit ka sa lamig gagastos pa tayo. Hindi po pwede. Ayos lang po ako sa sahig. Nakakahiya naman po na pagkadating ko pa lang ay kukunin ko na ang higaan ninyo. Kung pinapatulog ka, matulog ka na lang. Sa hina ng katawan mong yan, kung matutulog ka sa sahig kahit isang gabi lang, makakabangon ka pa kaya bukas? Ate, sa akin po ang maliit na kumot na ito. Nabilag ko po ito sa araw kanina. Hindi ka lalamigin kapag ginamit mo ito. Kung natatakot ka, tatabi ako sa iyo sa pagtulog. Maraming salamat, Bunso. Nay, dito po kayo matulog, huwag sa may bandang loob. May pumapasok na malamig na hangin sa awang sa loob. Ako na lang po doon sa tabi ng awang. Nagmamatigas ka na naman dyan. May biyahe ka pa bukas ng umaga. Kapag nanginig at nanigas ang mga binti mo, tignan natin kung sino ang magtatrabaho. Magkumot ka nga, huwag kang magkunwaring bakal ang katawan mo. Inumin mo muna itong kalahating mangkok ng lugaw bago ka matulog. Huwag mong biglain ang pag-inom. Kapag napasok ka, mapag-aalaga pa kami sa iyo. Gising din po ako agad pagkatapos umidlip ng kaunti. Kaya ko pong gumawa ng mga kahon na papel. Kaya ko rin pong maghimay ng mga gulay. Hindi ko po hahayaang masayang ang pag-aalaga ninyo sa akin. Sino ba namang nagsabi sa iyong magpakapagod ka agad bukas? Ang putla-putla mo na nga, parang papel ang mukha mo. Palakasin mo muna ang katawan mo bago ang lahat. Napakarami pang trabaho riyan. Hindi naman mawawala ang trabaho kahit magpahinga ka ngayong gabi. Lola, hindi ko po magawang ibenta ang sining na itinuro ninyo sa akin. Dagdagan mo ng kaunting bigas ang lugaw bukas ng umaga. Bigyan mo muna ng isang mainit na mangkok ang batang babaeng iyon. Napakapayat na niya. Siguradong hihimatayin iyon kapag nagtrabaho ng walang laman ang tiyan. Pupunta ako sa kusina bukas para magtanong-tanong. Kung may natira silang mga buto-buto doon. Lola, nagdesisyon na po ako. Hindi ko po kayang kainin ang pagkain ito ng ako lang. Hindi naman pwedeng nakikitira lang ako rito nang walang ginagawa. Tiyo, sasama po ako sa inyo. Marumi ang trabaho sa kusina at malamig pa ang tubig. Matulog ka muna ulit, hindi na po ako makatulog. Kumain po ako sa inyo kahapon. Tapos nakahiga lang ako ngayon. Hindi po mapakali ang kalooban ko. Umagang-umaga, bakit ba nagpapakapilit ka? Ang putla ng mukha mo para kang papel. Tapos gusto mo pang magbabad sa malamig na tubig sa kusina. Tiya, kaya ko po magtrabaho. Nakapaghugas na rin po ako ng mga pinggan noon. Mabilis naman po akong kumilos. Hindi ba nakakaabala ang paghawak mo rito habang nagtatrabaho? Gusto ko po sanang ako mismo ang magtago nito. Itali mo ang buhok mo, mausok at masebo sa kusina, baka mamaya malaglag pa yan sa kaldero. Kailangan pa nating bayaran ang isang buong sabaw. Salamat po. Kakatulog mo lang, hindi mo pa nga maidilat ang mga mata mo. Kung malamig, magpahinga ka muna, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang po, Tiyo, kaya ko pong maghugas. Kasama mo pala ang batang babae ngayon, Zhao. Kamag-anak mo ba? Kapamilya ko. Sakto naman, may mga bisitang galing sa lungsod doon sa harap ngayon. Maraming hugasin kaya bilisan ninyong dalawa ang pagkilos. Masiselan kumain ang mga bisita sa harap. Kailangang maging maganda at maayos ang mga kakanin sa almusal. Kung palagi na lang nating inihahain ang lumang tatlong putahe, hindi magugustuhan ng mga customer yan. Master Liu, yung mga magagandang banyagang kakanin kailangan pang bilhin sa Nanjing Road. Saan naman kukuha ang maliit nating kainan ng ganyan? Mabilis magbago ang panahon ngayon. Mabilis din magbago ang panlasa ng mga customer. Kung sino ang unang makakagawa, siya ang magkakaroon ng benta. Ano ang tinitingnan mo riyan, batang babae? Wala po, mabango lang po kasi ang amoy. Naku, matakaw na bata, maghugas ka na nga riyan. Pagkatapos mong maghugas, pwede ka pang sandukan ni Zhao ng mainit na sabaw. Bakit ka na parito? Pinapunta ako ni Tia para dalhan ka ng tanghalian. Sabi niya napapagod ka raw sa trabaho. Pinapakain ka habang mainit pa. Sumama ka ba kay tatay sa kusina kaninang umaga? Ayos ka talaga, Jiangwo. Ito pala yung asawang dinala mo pa uwi ng walang hininging dote. Bigla kang nakakuha ng tagahatid ng pagkain, hahaha. Madaming mangkok. Kahit kaunti makakatulong din ako. Ayusin niyo nga ang mga pananalita niyo. Huwag niyo siyang paglaruan sa mga biro niyo. Hahaha, paano naman yung dalaga? Dinalhan ka pa nga ng pagkain dito sa site. Madumi ang kamay mo kaya subuan na lang muna kita. Baka makain mo pa yung alikabo. Grabe, napakaasikaso naman ng bagong asawa. Sinusubuan ka pa talaga.
Jiang Wu, bakit ka nakatunganga dyan? Inilapit na ng asawa mo sa bibig mo. Kainin mo na dali. Hahaha, wag mo na lang silang pansinin. Ubos na ang pagkain. Hindi mo na ba kailangang magtrabaho? Kumain ka na ba ng tanghalian? Kakain na lang ako pag uwi ko. Gumagawa pa si Tia ng mga kahon sa bahay. Kailangan ko nang umuwi agad para tulungan siya. Naninigas na sa lamig ang mga kamay mo, hahawak ka pa sa pandikit. Mamaya niyan mabibitak yan at maiiyak ka sa sakit. Ayos lang, dahan-dahanin ko lang para hindi masira. Kailangang diinan ito ng mabuti, kundi babawasan nila ang bayad kapag sinuri ang mga gawa natin. Kapag nagkamali ka ng isa, sayang lang ang pagod mo roon. Tatandaan ko po, ate, napakahusay naman ng mga kamay mo. Mas maayos pa kaysa sa gawa ni nanay. Tapos mo na ba ang takdang aralin mo? Nambobola ka na naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pahiran mo nito para hindi masira ang mga kamay mo. Kakailanganin mo pa yan bukas. Tiya, sa inyo na lang po ito. Kapag sinabi kong ipahid mo, ipahid mo. Bakit ba napakarami mong sinasabi? Ate, bagong init lang ito. Maghugas ka na ng kamay habang mainit pa ang tubig. Ang galing mo namang magpalakas. Bakit hindi mo labhan ang sarili mong medyas? Tay, may sabaw ng buto ngayon ah. Tira-tira lang sa kusina. Walang kumuha kaya iniuwi ko na. Walang may gusto. Baka naman kalahating araw kang nakatayo sa tabi ng kala nila para lang dyan. Tito, ibigay mo muna kay Bunso. Ayos lang ako. May sabaw pa sa kaldero. Iinom na lang siya mamaya. Nababad ka sa malamig na tubig buong araw. Uminom ka muna nito. Ate, ikaw muna ang uminom. Hihintayin ko na lang ang pangalawang mangkok. Mas masarap ang pangalawang mangkok. Hawakan mo ng mabuti, baka matapon. Bihira lang tayong makatikim ng may kaunting sebo. Sayang naman kung matatapon lang sa sahig. Lola, hindi naman pwedeng palagi na lang akong umaasa sa tinitipid nila. Para lang may makain at mabuhay. Oras na para gamitin ko ang mga kakayahan ko. Ang aga mo namang gumising ngayon. Takot ka bang tumakbo ang mga karton dahil may sariling paa? Tiya, sapat na po ang tulog ko. Gusto ko lang pong tapusin ng maaga yung mga hindi ko natapos idikit kahapon. Sapat na ba talaga ang tulog mo niyan? O baka natatakot ka lang na sabihin naming palamunin ka lang dito? Hindi naman po sa natatakot ako sa sasabihin ninyo. Sadyang hindi ko lang po matanggap sa sarili ko na walang ginagawa. Bakit ka umiiwas? Hindi naman kita sasaktan. Bakit ang init-init mo? Baka po dahil lang sa kulob ang kwarto. Ayos lang ako. Ate, ang tuyo na ng mga labi mo. Bunso, pumasok ka na sa paaralan. Baka mahuli ka sa klase. Dalhin mo ito dahil malamig ang tubig sa balon ng paaralan. Kapag sumakit na naman ang tiyan mo, ako na naman ang mag-aasikaso sa iyo. Inumin mo yan para hindi ka biglang mahimatay mamaya sa bunto ng mga karton. At baka maputikan o madumihan mo pa ang mga paninda nila. Sinabi ko nang huwag mo nang buhatin. Mapilit ka pa ring buhatin yan. Mapapakain ka ba niyan sa pagmamarunong mo? Hindi naman po mabigat, tiya. Kaya ko naman pong dalhin. Oh, siulan. Isang araw pa lang na nakatuntong dito ay alam na agad ang gagawin. Pinagtatrabaho na agad ang bagong asawa. Iba talaga kapag walang hininging dote. Ilang beses pa lang nakakain dito, pero pinagtatrabaho na agad. Kung nagtatrabaho man ang pamilya ko o hindi, hindi mo na kailangang pakialaman pa. Kung wala kang magawa, asikasuhin mo na lang ang sarili mong bakuran. Huwag mong bantayan ang buhay ng iba maghapon. Nag-aalala lang naman ako sa bata. Ang payat-payat na nga niya tapos magdurusa pa sa piling mo. Kung talagang naaawa ka sa kanya, bakit hindi mo man lang siya binigyan ng kahit isang mangkok ng kanin sa tapat ng eskinita noong isang araw? Xiao Kao. Bata ka, ang taas na ng lagnat mo. Sumunod ka pa sa akin. Naku po, tulungan mo ako dali. Sinabi ko na sa iyong huwag ka nang magpakapagod, pero hindi ka nakikinig. Nagdedeliryo na siya sa lagnat. Hindi naman tayo magugutom kung hindi muna tayo gagawa ng karton ngayon. 39.2 ang lagnat, kailangang tumawag ng doktor. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Jiang Wu, tawagin mo si Dr. Chen. Magpapakulo muna ako ng mainit na tubig. Masyadong mahina ang katawan niya, nababad pa sa malamig na tubig. Hindi niya kakayanin kung magpapatuloy ang ganito kataas na lagnat. Unahin muna nating turukan para sa lagnat, tapos bigyan ng gamot para sa 2 araw. Magkano po lahat? Sa turok at gamot, 6 na piso at 80 sentimo lahat. Ito muna ang sa akin. Ito rin po ang sa akin, pambili ng gamot ni ate. Tama na, hindi naman candy ang binibili nating gamot. Kahit kaninong pera yan, ilagay nyo na lang dito. Doktor, gamitan nyo po ng pinakamabisang gamot. Huwag lang sana pansamantalang bumaba ang lagnat. Baka kasi sumumpong uli mamayang gabi. Huwag na kayong gumastos. Mawawala rin ito paggising ko. Tumahimik ka nga, ang taas na ng lagnat mo nakuha mo pang mag-isip tungkol sa pera. Kung talagang gusto mong makatipid, magpagaling ka agad para hindi mo na kami pinag-aalala. Pwede pa namang kitain ang pera. Pero hindi pwedeng pilitin ang katawan. 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Nay, paggising niya, pakanin mo muna ng kaunting lugaw. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Ilang salita lang ba ang nababasa mo? Kung makapanggap ka riyan, akala mo kung sinong doktor. Lola, huwag mo munang patayin. Hindi pa patay ang apoy. Nasa oven pa ang mga peach pastry. Xiao Kao. Anong sinabi mo? Hindi man loloko ang Sujay, marunong akong gumawa nito. Marunong talaga akong gumawa nito. Huwag ninyong sirain ang tindahan. Nay, binabangungot ba si ate?
Huwag mo siyang gisingin, yakapin mo na lang siya. Walang kukuha niyan sa iyo. Gising ka na pala, masama pa ba ang pakiramdam mo? Nakaabala na naman ba ako sa inyo? Kung may sakit ka, dapat nagpapatingin ka sa doktor. Huwag mo nang patagalin pa ang sakit mo. Dahil nandito ka, hindi ka na ibang tao sa amin. Kakababa lang ng lagnat mo, umiiyak ka na agad. Bakit ka umiiyak? Libre ba ang luha? Humigop ka muna ng lugaw bago uminom ng gamot. Babayaran ko rin ang pambili ng gamot. Alagaan mo muna ang sarili mo. Kapag nawala ang buhay mo, paano ka pa makakabayad? Ate, hindi mo na kailangang bayaran ang barya ko. Balak ko sanang ipambili iyon ng candy. Sa susunod na lang tayo bumili ng candy. Kuya Jiangoo, kapag kaya ko nang umupo bukas. May gusto akong ipakita sa iyo. Ano iyon? Baka makatulong ito para magkaroon tayo ng ibang ikabubuhay. Gising ka na pala, inumin mo muna ang gamot mo. Sabi ng doktor, hindi ibig sabihin na magaling ka na porke nawala na ang lagnat mo. Kailangan mo pang uminom nito ng 2 araw. Kaya ko na po. Nangangatog pa ang mga kamay mo, huwag ka nang magpumilit. Ang taas na nga ng lagnat mo, nagmamarunong ka pa rin dyan. Kumain ka muna ng ilang subo ng lugaw. Masakit sa tiyan kapag uminom ka ng gamot nang walang laman ang tiyan mo. Ate, mapait ba ang gamot? Hindi mapait. Nagsisinungaling ka. Noong huling beses na uminom ako, kahit isang higop lang naiyak ako sa pait. Kagabi sinabi mo na makakatulong ito para magkaroon ng bagong pag-asa ang pamilya natin. Ang bagay na nandito sa loob. Lilik, ano bang mayroon dito na napakahalaga na hindi mo binitawan kahit na mataas ang lagnat mo? Hindi dahil mahalaga ito, kundi ito na lang ang natitira sa akin. Libro ng resip ng merienda. Nagtuturo ba yan kung paano gumawa ng merienda? May panaderya ang pamilya ko noon. Dito binuhay ni na lolo at lola ang buong pamilya. Pero pagkatapos ay nalugi ang tindahan, at nagkawatak-watak na ang lahat. Itong libro na lang ang natira sa akin. At yakap-yakap ko ito hanggang sa makarating dito. Opo. Noong nagugutom ako, may mga nagsabi sa aking ibenta ito. Pero kapag ibinenta ko ito, mawawala na talaga ako ng pinagmulan. Ngayong inilabas mo yan, hindi ka ba natatakot na makita namin? Hindi naman, alam kong hindi nyo ito agawin. Taosu, cake na itlog at sesaming biskwit. Ate, alam mo bang gawin ang lahat ng ito? Dati, gumagawa ako nito kasama si Lola. Hindi ko masasabing alam ko lahat. Pero tanda ko pa ang lasa. Ang paggawa ng merienda ay hindi lang basta pag-alala sa lasa. Dapat tamang-tama ang apoy, asukal, mantika, at harina dahil konting pagkakamali lang ay hindi na ito mabubuo. Alam ko, kaya hindi ako nagmamadali. Ano naman ang mga ito? Isinulat ko yan noong makarating ako rito. Dati, nakatambay ako sa may bintana sa likod ng isang panaderya. Habang gumagawa sila ng cake, nakatingin lang ako mula sa labas para makita kung paano nila binabati ang mga itlog. Kung paano nila pinapalabas ang mabangong amoy nito. Kung paano nila pinapaalsa ang masa. Palihim ko silang pinapanood at isinusulat ang lahat. Hindi ka ba nila itinaboy? Dahil wala akong makain kaya lalo ko pang dapat tandaan ito. Hanggat mayroon pang kahit kaunting harina at kaunting apoy, hindi naman sa wala na akong mapagpipilian. Tita, pwede niyo ba akong tulungang sumubok kahit isang maliit na salang lang? Kaunti lang naman, hindi marami. Itlog at asukal. Harina, alin ba dyan ang libre? Yung mga may lamat na itlog sa likod ng kusina. Nakuha ko ng mura. Balak ko sana itong gawing sabaw mamayang gabi. Binahagi lang ito sa akin ng kaklase ko. Hindi ko nga muna kinain. Masasayang lang ang mga ito. Walang magrereklamo na gutom mamayang gabi. Hindi naman masasayang iyan. Huwag ka nang kumilos. Sabihin mo kung paano gawin. Ako na ang magbabati ng itlog. Kailangang batihin ng tuloy-tuloy, mangangawit ang kamay mo. Nagbubuhat nga ako ng semento. Ito pa kaya ang katakutan ko. Ate, anong pahina nga ulit? Ako na ang maglilipat ng pahina para sa iyo. Pwede ba itong gamitin? Pwede naman, huwag lang masyadong malakas ang apoy sa ilalim at dahan-dahang ibake. May sakit na nga, nag-uutos pa sa buong pamilya. O kaya huwag na lang muna. Saka na lang kapag gumaling-galing na ako, nailabas na ang lahat ng sangkap, ngayon mo pa sasabihing huwag na lang. Maupo ka ng maayos, baka mahilo ka na naman mamaya. Kuya, nagbabati ka ba ng itlog o nakikipag-away? Kung kaya mo, ikaw na gumawa, hindi ko kaya, baka masira ko lang ang recipe ni ate. Itagilid mo ng kaunti ang chopstick. Sa iisang direksyon lang. Huwag kang magmadali, hintayin magkabula muna bago ilagay. Kaunting asukal lang muna at dahan-dahang haluin. Para hindi mawala ang bula. May alam ka nga talaga sa ginagawa mo. Saka na natin malalaman kapag naluto na.
Lumayo ka ng kaunti, huwag kang iiyak kapag napaso ang ilong mo. Inaamoy ko lang naman. Ang bango naman, ang bango-bango talaga. Siyempre, may asukal at itlog, paanong hindi babango iyan? Pero hindi dahil mabango ay masarap na. Hintay ka muna ng kaunti, hindi pa gaano luto ang mga gilid. Naamoy mo ba? Sabi ng lola ko, ilong muna ang makakaalam kung luto na ang kakanin. Kapag mabango ang pagkakatusta, ibig sabihin ay luto na. Pero kapag medyo amoy sunog na mapait, sumobra na. Pwede na nating buksan, umalsa nga talaga ito. Heto anak, tikman mo nga, hindi naman ako matakaw. Mapili sa pagkain ang bata, kaya siya na ang magsalita. Wow, napakabango, napakalambot at napakasarap talaga. Madaling lunukin at lasang-lasa ang itlog. Wala kasi tayong magandang kalan dito sa bahay. Kulang pa sa asukal at hindi pa pantay ang apoy. Kung may maayos lang sana tayong kalan, mas magiging malambot at buhaghag pa sana ito. It said, masarap nga. Pero ksiyaw kaw. Mabebenta ba talaga natin ito para kumita? Kahit pa mabenta, hindi ka dapat magpakapagod ng ganyan ngayon. Hindi pa tuluyang gumagaling ang lagnat mo. Kababangon mo pa nga lang sa higaan, nag-iisip ka na agad magtinda. Alam ko, hindi muna ako lalabas. Kukwentahin ko muna ng maayos ang mga sangkap. Kalahating mangkok ng harina at 2 itlog. Ilang piraso kaya ang magagawa nito? Magkanong sentimo dapat ibenta para hindi malugi? Kailangan ko talagang kwentahin ang lahat. Huwag kang magkwenta ng basta-basta dahil ang uling, asukal, mantika, at papel ay may bayad din lahat. Kapag may nakalimutan kang kahit isa lang, mas marami kang mabebenta, mas malaki ang malulugi sa iyo. Kung may oras ka, patulong naman sana akong tingnan ito dahil ako. Baka hindi ko makuha ang tamang kwenta. Hindi ko naman sinabing tutulungan kita. Natatakot lang ako na baka maubos mo lang ang natitirang harina natin sa bahay dahil sa pagkalugi. Magtatanong ako sa kusina sa likod kung may mga hindi na ginagamit na wax paper. Bukas, tatapos ako ng maaga para samahan kang bumili ng harina. Gumawa muna tayo ng isang salang. Kung maging maayos, magpatuloy tayo. Kung hindi naman, huminto muna tayo. Naniniwala ka talaga sa akin. Kakakain ko lang naman ito. Bakit naman hindi ako maniniwala? Siulan, ano bang niluluto nyo dyan sa bahay nyo? Tanghaling tapat pa naman. Ang bango, halos kalahati ng eskinita na amoy na. Nasunog na yung Sa tingin mo ba mag-aamoy ganyan kabango ang Apelidong so naman talaga si Suksya Okawa. Magtatanong lang po, may babae ba rito na ang pangalan ay Suksya Okaw? Maliit at payat lang, 18 taong gulang at galing sa ibang bayan. Si Suksya Okaw, bakit mo siya hinahanap? Ako ang pangalawang tito niya. Tumakas siya sa bahay. Nagkakagulo na ang buong pamilya sa paghahanap sa kanya. Ay, saktong-sakto nga naman. May yakap-yakap ba siyang lumang balot ng tela? Ayaw na ayaw niyang ipahawak kahit kanino. Nandito nga ba talaga siya? Nakatira siya doon sa unahan, sa pamilya's house. Kahapon lang nakita ko siyang may inilabas na lumang kwaderno. Yung parang libro ng resipe ng kakanin ng pamilya Su. Nasa kanya pa ba ang librong yun? Kung ikaw nga ang tunay niyang tito, dapat mo na siyang pagsabihan. Isang kahig isang tuka lang ang pamilya's house. Noong isang araw lang, tinanggihan siya dahil sa dote na 6,800 at bigla na lang niyang isinama ang pamangkin mo pa uwi sa kanila. Sabi niya pakainin lang daw ito ay pwede na silang magsama. Sino ba namang nakakaalam kung ano talaga ang pakay niya? Dalhin mo ako doon. Ate, ang dami palang magagawa ng kalahating mangkok ng harina. Kaya kung isang buong mangkok, doble ba ang magagawa? Parang ganoon na nga, pero dapat dagdagan din ang itlog. Dapat katamtaman at kontrolado rin ang apoy. Kung hindi, bigla itong hihupa at masisira. Sige, kwentahin mo, pero huwag lang ang magagandang bagay ang isipin mo. Hindi naman basta-basta napupulot sa kung saan ang mga itlog. Alam ko po. Tanda ko pong lahat. Si Ulan, may bumibisitang kamag-anak sa inyo. Sulaidi, pinahirapan mo talaga ako sa paghahanap sa iyo. Ako ang pangalawang tito niya, si Sudahay. Nasa pamilya Su pa rin ang rehistro ng pangalan niya. At hindi Suksya Okaw ang totoong pangalan niya, kundi Sulaidi. Isang dalaga, tumakas para lang makitira sa iisang kwarto, kasama ang isang lalaki. Kapag kumalat ito magiging katatawanan tayo. Hindi Sulaidi ang pangalan ko. Suksya Okaw ang pangalan ko. Akala mo ba ganoon kadaling palitan ang pangalan mo? Wala na ang mga magulang mo, pero miyembro ka pa rin ng pamilya Su. Pumunta ka rito nang walang pasabi man lang. Sa pamilya mo sa bahay, walang kwenta ang pagpapalaki sa iyo ng pamilya mo ng maraming taon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag kang mambalibag ng lamesa pagkapasok mo pa lang. May sakit pa si Suksya Okaw. Kahapon lang bumaba ang lagnat niya. Ting! May sakit man o wala pamilya Su pa rin siya. Kung gusto siyang patuluyin ang pamilya ninyong mga zhaw, pwede naman. 500. 500. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Ang sagwa naman ng pananalita mo. Lumaki siyang pamilya Su ang nagpapakain sa kanya. Inasikaso ng pamilya ang rehistro niya at pinalaki hanggang 18 taong gulang. Ngayong sumama na siya sa inyong mga zhaw. Wala man lang kayong pasabi sa amin. Mura pa nga ang 500 para sa inyo.
Tio, hindi naman ganoon karaming pagkain ang nakain ko sa inyo. Naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga ako ng mga bata sa bahay ninyo. Pati ba naman ang mga iniwan ni Lola gusto mong kunin? At ngayon humihingi ka pa ng 500. Ako ba talaga ang pinupuntahan mo o ang pera? Natuto ka na ring sumagot-sagot ngayon ah. Nasaan na ang aklat ng mga resipe? Nasa iyo pa ba iyon? Sino ka ba sa buhay niya? Walang kasal, walang handaan, walang tagapamagitan, at walang dote. Akala mo ba talaga asawa mo na siya? Sa kanya ang mga gamit na iyan kaya huwag mong pakialaman. Jiangwoo, huwag kang manakit. Si Jiangwoo ang nagdala sa kanya rito. Hindi naman namin sinabing pababayaan namin siya. Pero ang hinihingi mong 500 ay hindi maliit na halaga. Akala mo ba matatakot mo kami gamit lang ang kapirasong papel na iyan? Walang ganoong batas. Kung ganoon ay sa istasyon ng pulisya na lang tayo magpaliwanagan. Isang babaeng galing sa ibang bayan ang bigla na lang tumira sa bahay ng isang lalaki nang walang dahilan. Tingnan ko lang kung paano nyo to ipapaliwanag. Huwag mo silang takutin. Sasama na ako sa iyo. Hindi pwede. Ayoko nang maging pabigat pa sa inyo. Hindi pa nga nababayaran ang pambili ng gamot, hindi pa nga nabebenta ang mga kakanin. Tapos ngayon may 500 pa. Hindi ka naman bagay, hindi ka pwedeng basta na lang ilayo ng kahit sino. Wala kaming maibibigay na pera ngayon. Pero hindi mo siya pwedeng isama ngayon. Kung wala naman pala kayong maibibigay, huwag na kayong magpanggap na mabubuting tao. Ano ang tinitingin-tingin nyo dyan? Wala nang kanin sa kaldero. Gusto nyo pa yata isa-isang pumasok para makahingi ng pagkain. Tita, tito. Kuya Jiangwoo, sasama na lang po ako sa kanya. Tumahimik ka. Kahapon lang sinasabi mo na makakatulong ito para mabuhay ang pamilya natin. Tapos ngayon ikaw pa ang mismong sumisira sa sarili mong pagkakataon. Pero masyadong malaki ang 500. Kahit malaki yan, hindi mo naman yan papasanin ng mag-isa. Sudahay kung pera ang gusto mo, sige. Pero bigyan mo kami ng oras. May sakit si Xiaokao ngayon. Hindi mo siya pwedeng ilayo ngayon. At bakit naman ako maghihintay? Dahil pera naman ang habol mo. Kung talagang sinadya mong sunduin siya, sana kanina mo pa tinanong kung malubha ba ang sakit niya, at hindi yung pagkapasok mo palang 500 agad ang sinasabi mo. Sige, babayaran namin ang 500, pero kailangang isulat ng malinaw. Kapag nakuha mo na ang pera, huwag mo na siyang kukunin uli, at huwag mo na ring pakikialaman ang aklat ng mga resipe. Hindi ito matatanggap ni Mang Zhao. Araw-araw lang siyang manggugulo rito. Paano pa makakapagpagaling si Xiaokao? Tito, babayaran ko po yan. Totoo po, marunong akong gumawa ng mga kakanin. Kaya ko pong bawiin ang perang yan. Ni hindi ka nga makatayo ng maayos ngayon. Huwag mo munang sabihing babayaran mo agad. Magbigay ka ng palugit. Huwag masyadong maikli, hindi naman kami nagpapatakbo ng bangko. Sige, bibigyan ko kayo ng 5 buwan. 5 buwan, 500 piso. Walang bawas kahit 1 sentimo. Kapag hindi nyo iyan na ibayad pagdating ng araw, isasama ko siya, at ang pastry shop ay dapat ding ibalik sa pamilya Su. Walang patunay kung puro salita lang. Isulat mo iyan. Matapos ang 5 buwan, 500 piso, tapos na ang lahat. Kapag nakuha mo na ang pera, huwag mo nang hahanapin si Xiaokao. At huwag mo na ring pakikialaman ang mga gamit niya. Ang galing mo ring magkwenta ah. Ang pera ng mga mahihirap, dapat kalkulado ng maayos ang bawat sentimo. Ako ang magtatago ng papel na ito. Walang sinuman ang pwedeng tumakbo sa utang. Sula ID, 5 buwan. Tandaan mo iyan ng mabuti. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng pangalan, ay matatakbuhan mo na ang utang mo sa pamilya Su. Ako si Su Xiaokao. Ting! Kumusta, naisama ba ang tao? Tingnan natin kung makakapaglabas sila ng 500 pagkalipas ng 5 buwan. Kahit nga 50 piso ay mahihirapan ang pamilya Zhao. Kikita tayo niyan sa loob ng 5 buwan, pero hindi biro ang 500 piso. Alam ko. Pero hindi ka na pwedeng bumalik sa bahay na iyon. Simula bukas, bawat sentimo sa bahay na ito ay kailangang ilista. Kung sino ang mag-aksaya ng pera, sisermonan ko talaga. Pupunta ako sa kusina para magtanong uli kung pwede pa akong kumuha ng dagdag na paghugas ng plato mamayang gabi. Hindi na ako bibili ng candy mula ngayon. Sa loob ng 5 buwan, siguradong kikitain ko ang 500 pisong iyon. 500 piso sa loob ng 5 buwan. Madali lang sabihin iyan. Kahit hindi tayo kumain at uminom sa loob ng 5 buwan, hindi natin may ipon ang ganyang kalaking halaga. Tia! Hindi ko hahayaan kayo ang magpasa ng utang na ito para sa akin. Tumahimik ka nga, kagagaling mo lang sa lagnat pero ang pagpasan agad ng utang ang iniisip mo. Gusto mo ba talagang lumala pa ang sakit mo kaya ayaw mong magpatulong? Bilangin muna natin kung magkano ang mayroon tayo sa bahay. Kung magkano ang mapagsama-sama natin, iyon na muna. Ako na ang bahala sa kulang, bibiyahe ako ng mas madalas at kukuha ng mas maraming pasada. Akala mo ba ay gawa sa bakal ang katawan mo? Nagbubuhat ka na nga ng semento sa umaga, tapos nagpapasada ka pa ng tricycle sa gabi. Gusto mo ba talagang mapilayan ang mga binti mo? Kaya pa naman ng mga binti ko. Hindi ko lang kayang panoorin na ilayo siya sa atin. Ito ang naipon kong 84 na piso. Kailan mo pa iyan naipon? Hindi ko ginagastos ang mga barya o pasobra na ibinibigay sa akin sa kusina.
Itong 46 na piso ko ay para sana sa pambayad ng renta. Gamitin muna natin ito ngayon. Mayroon akong 12 piso at 50 sentimo rito. Hindi pa buong naibibigay ang sahod ko ngayong araw. Bukas kukunin ko uli ang kulang. Mayroon din po ako rito. Pambili ko sana ito ng candy at bagong lapis. Pero ibibigay ko na muna kay ate. Bunso, itabi mo na lang muna iyan. Ayaw ko muna ng candy, makakakain pa naman ako niyan sa susunod. Hindi pwedeng makuha o mailayo si ate. 182 piso at 50 sentimo ang lahat ng ito. Hindi natin pwedeng patagalin ang hindi pagbabayad ng renta. Kailangan din nating bumili ng uling. Kailangan pang bumili ng bigas at kailangan mo pa ring uminom ng gamot. Sa ganito kaliit na pera. Kung gagamitin natin ito sa kung ano-anong negosyo, kapag nalugi tayo ay siguradong mamamatay sa gutom ang buong pamilya natin. Alam kong wala tayong sapat na puhunan. Kaya hindi muna ako magsisimula ng malaking negosyo. Doon muna tayo sa pinakamura at pinakasiguradong paraan. Babawasan ko muna ang asukal sa maliliit na cake na gawa sa itlog. Liliitan ko rin ang sukat nito. Ibebenta ko ito sa may kanto ng eskinita natin. Kanino mo naman ibebenta lahat naman ng nakatira sa eskinita ay mahihirap din. Kahit ang mga mahihirap ay gugustuhing bigyan ng kaunting matamis ang kanilang mga anak. Ang huling sinalang natin kahapon. Sabi ni Bunso ay malambot daw ito. Sabi naman ni Tito ay hindi matigas. Pwedeng-pwede itong kainin ng mga matatanda at bata. Kaya siguradong may gustong bumili niyan. Gusto mo bang simulan agad iyan bukas? Bukas ay susubukan muna nating sumalang ng isa. Kapag hindi ito nabenta, hindi ko na muling gagamitin ang harina natin sa bahay. Kung maibenta man yan, isulat mo agad sa listahan ang benta. Bawiin muna ang puhunan. Huwag mo lang isipin ang pagbebenta. May bayad ang harina, itlog, asukal, uling at pambalot na papel. At sa lagay mong yan, kakayanin mo bang tumayo ng kalahating araw? Hindi naman ako nag-iisa. Ihahatid ako ni Kuya Jiango doon sa umaga. Maupo naman ako kapag nakabenta na ng kaunti. Kayo naman po ang tutulong sa akin magkwenta. Si Tito naman ang magtatanong tungkol sa pambalot na papel. Si Nen naman ang magbabantay para sa akin, para hindi paglaruan ng mga bata. Kaya ko silang bantayan, sisigaw ako kapag may humawak. Ang yabang mo naman. Konti muna ang gawin mo sa simula. Para kung malugi man, hindi ganoon kalaki. Kung malugi ka, ako ang bahala sa iyo. Maghugas ka na lang ng plato sa kusina ng ilang araw. Mababawi rin natin yan. Tito. Hindi ko po hahayaan kayo ang magbayad para sa akin. Kung masama ang pakiramdam mo, maupo ka muna sa sasakyan at ako na ang pipila. Ayos lang po, gusto ko sanang tingnan mismo ang harina. Hindi dapat masyadong basa ang harina para sa kakanin. Medyo mahal ang dekalidad na harina. Gaano karami ang kailangan ninyo? Pwede bang kaunti lang muna ang timbangin ninyo? Susubukan muna kasi namin gumawa. Hindi naman marami ang kailangan namin. Pwede naman pero sisingilin ko pa rin kayo ayon sa tamang presyo. Kuya Jiango, o baka naman pwedeng mas kaunti pa ang bilhin natin. Bumili ka ng sapat para sa isang salang. Kapag sobrang kaunti, hindi natin makukuha ang tamang bilang. At hindi rin natin malalaman kung bebenta ba o hindi. Ang detalyado pa ng pagkakatanda mo. Kahit isang bagay lang ang makaligtaan sa kwenta. Mas lalo lang tayong malulugi kapag mas marami ang nabenta. Ang bilis mo namang matuto. Huwag muna nating isipin kung mabibenta ba ang salang na ito ngayon o hindi. 2 piso at 38 sentimo ang naging puhunan. Dapat alam mo yan sa sarili mo. Tatandaan ko po. Sabi ni Master Liu na sira daw ang pagkakagupit sa mga ito. Itatapon lang din naman kasi ang mga ito. Pwede na po ito, salamat Tito. Ate, anong gagawin ko? Tulungan mo akong gupitin itong wax paper na magkakapareho ang laki. Huwag mong tatabigin, hindi maganda tingnan kapag binalot na. Pangako, hindi ito tatabingi. Sana kung gaano ka kaseryoso sa pagsusulat, ganoon ka rin kaseryoso sa paggupit. Laking pasalamat ko na talaga. Kuya, medyo mas maayos ka ngayon kaysa kahapon. Konti lang talaga. Sige, mas maayos ng kaunti pa pero hanggang doon lang. Hinaan mo ang apoy. Huwag kang magmadali, kailangang maayos ang unang salang. Hindi kailangang maging napakaganda, basta huwag lang masunog. Napapansin ko nga, mas nakakaubos ng pasensya gawin ito kaysa sa pagtiklop ng mga karton. Hindi pwedeng madaliin ang paggawa ng kakanin. Bawal tumikim ng patago. Pangbenta ang mga ito ngayon. Inaamoy ko lang naman. Wow! Pwedeng-pwede na itong ibenta. Ilagay mo na sa lalagyan, mas mabango kapag mainit-init pa. Maayos at maganda naman ang pagkakasulat. Huwag mong babaguhin ang presyo. Malulugi tayo kapag binawasan mo kahit 1 sentimo. Uminom ka kapag nauuhaw ka na, huwag mong tiisin. Ate, ilagay mo sa unahan ang pinakamaganda. Para kapag nakita ng iba, gugustuhin agad nilang bumili. Kapag naibenta na natin ang unang piraso, ililibre ko kayo ng tig-iisang malaking piraso. Ibenta muna natin bago ka mamigay. Kakaumpisa pa lang, libre na agad ang iniisip mo.
Nandito lang ako sa tabi, hindi ako lalayo. Tawagin mo ako kapag may naghahanap ng gulo. Kaya ko naman. Alam kong kaya mo. Nandito lang naman ako. 10 sentimo kada piraso, hindi mura ah. Bagong luto lang po, may itlog po ito sa loob. Pwede nyo pong tikman ng kaunti kapag hindi masarap. Hindi naman pwedeng buong piraso ang tikman kung hindi ka bibili. Hindi naman kami nagkakawang gawa rito. Malambot nga talaga. Pabili nga ng 2 piraso, kakainin sa loob ng pabrika. Ate, nabenta na natin. Hinaan mo lang ang boses mo, baka magulat sila at umalis. Ito nga yon, yung malambot. Hindi nakakahirin. Sige, bigyan mo ako ng 3 piraso. Iuwi ko para sa mga anak ko. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Ikaw ang kumuha ng bayad, ako naman ang magbabalot. Bilangin mong mabuti ang pera, siguraduhin mong hindi kulang. Bunso, bakit ka nakatingin sa akin? May nakapila pa sa likod. Isa-isa lang po, huwag kayong magtulakan, may mainit-init pa para sa lahat. Uminom ka muna ng tubig, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ineng, ikaw ba ang gumawa ng kakaning ito? Opo, ako nga po ang gumawa. Paubos na nga po ngayon. Kung gusto niyo po, may natitira pa ditong ilang piraso. Ako si Ziu, ako ang namamahala sa logistika ng pabrika. Kanina, may babaeng manggagawa sa pabrika na nagpasok ng 2 piraso. Nakatikim ako ng kaunti. Masarap nga ang lasa. May problema po ba sa nakain niyo, boss? Hindi naman, gusto ko lang itanong kung magtitinda ka pa rin ba bukas. Opo, magtitinda po ako basta may bumibili. Babalik po ako bukas. Kukunin ko na lahat ng natitirang piraso na yan. Iuwi ko para ipatikim sa mga kasama ko sa opisina. Galingan mo pa, Ineng. Babalik ako para hanapin ka ulit paglipas ng ilang araw. Ate, babalik daw siya. Bibili pa kaya siya ulit? Nga. Basta't bumalik siya, may pagkakataon pa tayo. Unang araw pa lang nating nagtinda, napansin na agad tayo ng mga taga-pabrika. Noong nakaraang araw, nag-uwi ako para patikimin ang mga kasamahan ko sa opisina. Sabi nilang lahat, napakalambot at hindi nakakahirin. Para sa darating na Mid-Autumn Festival, mamamahagi ang pabrika ng mga regalo at merienda. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang malaking bagay. Kaya mo bang gumawa ng 300 order? Mang Zhu, kaya ko pong tanggapin ang 300 order na yan. Pero sasabihin ko na po sa inyo bago tayo magsimula. Kung gagawa ako, hindi lang basta ganitong maliliit na cake ang gagawin ko. Gusto kong gumawa ng bagong pastry na hindi pa naipapamigay sa pabrika. Pagkatapos ng 3 araw, magdadala ako ng sample sa inyo. Tikman nyo muna bago kayo magdesisyon. Sige, pagkatapos ng 3 araw, alas 10 ng umaga, hihintayin kita sa opisina ng logistika sa pabrika ng tela. Pagkatapos ng 3 araw, tikman nyo muna ang sample bago kayo magdesisyon. Ate, ano tong parang bulak na nakabalot sa ibabaw? Meat floss yan, tapos cake naman ang nasa ilalim. May palaman na maalat-alat at matamis na salsa sa gitna. Maalat at matamis, napakalambot, tapos malasang-malasa sa isang kagat pa lang. Ano? Anong tawag dito? Wala pa itong pangalan. Maliit lang siya pero mukhang napakasosyal. Tawagin na lang nating Xiaobi. Xiao Cao. Ang bagay na ito, siguradong bebenta to ng husto. Chief Zhao, ang pastry na ito, mas kakaiba pa kaysa sa mga imported na pastry na binibenta sa department store. Ito na nga. 300 piraso, ihatid mo 3 araw bago ang Mid-Autumn Festival. Sasabihin ko na sa iyo kapag nasira ito. Mapapahiya ang pabrika natin, at masisira rin ang reputasyon mo. Huwag kayong mag-alala, Chief Zhao. Ang mga pastry ko ni Xiao Cao ay hindi kailanman nagkaroon ng depekto. Ako na ang bahala sa apoy. Mag-focus ka lang sa paggawa, napakalaking order nito. Hindi natin kayang mapahiya kapag nagkamali tayo rito. Bunso, kung hindi mo na kaya, umidlip ka muna sandali. Hindi po, sasamahan ko si ate. Tagumpay. Ang order na ito ay hindi ko kinita ng mag-isa lang, dahil ito sa buong pamilya natin na nagtulungan at nagsama-sama ng lakas, para tulungan akong kayanin ito. Kapag naihatid na natin ang order na ito, sapat na ang kikitain natin para kumuha ng sariling pwesto. Hindi na tayo magtitinda sa kalye, magbubukas na tayo ng sariling tindahan. Sapat na ang 500, nasaan ang natitira? Ipinambayad sa utang para sa materyales na inabono ni tatay. 26 na piso ang natitira. Ang 26 na pisong ito ang sariling puhunan ng pamilyang Zhao. Walang sinumang pwedeng gumalaw nito. 500 piso. Ipamimigay lang ng ganoon na lang sa walang utang na loob na yan. Hindi ito pamigay, pambayad ito para matapos na ang lahat. Gagamitin ko ang 500 piso para bilhin ang kapayapaan ko sa natitirang buhay ko. Sulit! Tamang-tama ang dating, nakakuha ng malaking kontrata sa pabrika ang batang yan. Kumita siya ng pera, bale wala lang sa kanya ang 500 piso. Dapat hihingi ka pa ng mas malaki ha.
Yumaman na, mukhang maliit lang pala ang 500 piso na yan kung ganoon. Balita ko mayaman ka na pala, hindi ba dapat dagdagan mo pa ang 500 piso na yan? Walang dagdag na pagkasunduan na natin. Ang 500 ay 500. Nandito ang pera pero kailangan mo munang gumawa ng resibo. Para saan pa ang resibo? Magkakapamilya naman tayo, bakit kailangan pa niyan? Kailangang nakasulat ng malinaw sa papel. Ilagay mong malinaw na ang 500 piso ay pambayad sa pagpapalaki sa akin. Isahang bayad lang ito para matapos na. Wala na tayong utang sa isa't isa. Simula ngayon, quits na tayo. Sa huli, pamilya pa rin naman tayo. Sinong kapamilya mo? Paano ka ba makipag-usap sa nakatatanda sa iyo? Sabi ng 500 ay 500. Nandito ang pera, magsulat ka muna ng resibo. Isulat mo ng malinaw na ang 500 piso ay bayad na ng buo. Wala nang sumbatan sa hinaharap, huwag mo na akong hahanapin ulit. Kapag humakbang ka pa rito ng kahit isang beses lang, diretso akong tatawag ng mga otoridad. Pagkatapos nito, wala nang gagamit ng papel na iyan para gipitin ka. Sa pamilyang ito na lang ako may utang na loob simula ngayon. Wala na akong utang sa kanila. Mabuti naman at bayad na ang lahat. Dito ang tunay mong bahay. Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang? Pinahiya ka niya sa harap ng maraming tao. Lumaki na ang pakpak ng babaeng yan. Mukhang palaki ng palaki ang bago niyang pwesto. Pakibantayan mo nga para sa akin. Marami akong paraan para hindi siya makapagtayo ng pwesto. Ubus na ang asukal pati harina ubus na rin. Hindi ba harina iyon? May nagmamay-ari na niyan. Ining ang mga sangkap dito sa palengke. Ako ang nagpapasya kung kanino mapupunta at kung kanino hindi. Ngayong araw ayoko lang talaga magbenta sa iyo. Sinasadya mo kaming ipitin, Boss Zew. Huwag naman ganyan kasakit magsalita. Sa negosyo kailangan din ng tadhana. Ngayong araw mukhang hindi tayo itinadhana. Masyado na silang mapang-api. Inagaw na nga ang pwesto natin tapos hinarang pa ang mga sangkap natin. Kung mawawalan tayo ng sangkap para sa pista ng gitnang taglagas, mabubulok lang sa kamay natin ang 300 order sa pabrika. Yari na tayo. Paano na ito? Alam talaga nilang hawak nila tayo sa liig dahil sa palengking ito. Kung ganoon hindi na tayo aasa sa palengking ito para kumuha ng paninda. Kung hindi sa palengke saan naman tayo kukuha ng mga sangkap? Kaya sa kusina ng restaurant may kakilala ka bang taga-deliver? May kakilala akong ilan na nagde-deliver sa mga bodega ng bigas at mantika sa labas ng bayan. Mabuti naman kung ganoon bukas iwasan natin ang palengking ito. Direkta na tayong kukuha sa mismong supplier. Ang problema nila Uzhaw ay problema ko na rin. Sagot ko na ang harina at asukal sapat na sapat ang supply ko rito. Mas patas pa ang presyo kaysa sa palengke. Mang Zhang, pwede po bang sa inyo na ako palaging kumuha mula ngayon? Sige ba? Kung marami ang kailangan mo, pwede ko pang ihatid sa iyo. Walang silbi ang pag-ipit ni Qian Zhao di sa atin sa palengke. Habang mas sinusubukan nilang patayin ang negosyo natin, mas lalo nating kailangang patubuin ang sarili nating mga ugat. Inilipat nyo pala rito ang pwesto nyo. Sa wakas nahanap ko rin kayo. Ang sagwa ng lasa ng pagkain doon sa umaga o sa pwesto nyo kahapon. Mahal pa rin, hahaha. Ubus na naman ang tinda natin ngayong araw. Palakas ng palakas ang bentahan sa pwesto natin. Malakas nga, pero nakatambad naman sa kalsada ang pwesto natin. Hindi kakayanin kapag pinag-initan ng mga tao. Ngayong araw, kaya nilang agawin ang pwesto ko. Bukas, baka itumba na nila ang kalan ko. Jiangwo, hindi na sapat ang basta paglalako lang sa kalsada. Kailangan natin ng sarili nating pwesto na may bubong. Dapat na nating unahin ang pagpapatayo ng sariling tindahan. Mahigit kalahating taon nang nakatingga ang pwestong ito. Bulok na at lumapa. Maganda ang lokasyon, pwedeng gawing tindahan ang harapan. Doon naman sa likod ilalagay ang mga kalan. Tindahan sa harap, gawaan sa likod. Maamoy ng mga customer ang bango ng luto. Mas mabuting pumasok sila sa loob kaysa nagtutulak tayo ng tricycle para magtago sa mga nanghuli. Ano namang masama kung mas mura nga kapag ganoon. Konting linis lang, magiging maayos na kabuhayan na ito. Boss Wang, ako ang unang nakatingin sa pwestong ito. Hindi biro ang presyong inalok ko sa inyo. Boss Wang, gusto ko rin sanang rentahan ito. Magpakatotoo na tayo at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Magkano ba ang gusto ninyo? 120 piso kada taon. Sus, kaya ba yung rentahan ng isang hamak na tindero lang sa kalsada? 120 piso, rerentahan ko na. Isang buwang deposito at 3 buwang advance cash ito. Ikaw, Kuya Wang. Pirmahan na natin ang kontrata. 120 piso kada taon, hindi ba masakit sa bulsa yan? Nababaliw ka na ba? Ganyan ba ang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ko lang masabi ng diretsahan. Karapat dapat naman sa presyo ang pwestong ito.
Sa paglalako, nakakabenta lang tayo ng ilang 10 piso kada araw. Kapag nagbukas tayo ng tindahan, madodoble o matitriple pa yan. Mura lang ang kalang ito dahil segunda mano. Medyo may tupak lang kaya kailangang sanayin ang paggamit. Basta nagagamit pa, pwede na yan. Kapag kumita na tayo ng malaki, bibili tayo ng bago. Tataksu, apelyido mo. Ang sariling tatak mo. Trabahong mabuti dahil balang araw ay sisikat tayo sa buong Shanghai. Diyos ko, bakit walang pumapasok? Huwag kang mag-alala, kakalabas lang ng unang salang ng Xiaobi cake. Boss, ang sarap talaga ng Xiaobi cake mo. Bigyan mo pa ako ng 2 kilo. Gustong-gusto kasi itong matikman ng pamilya ko. Nakatulong sa atin ang sponge cake para makapagsimula. Pero ito talaga ang magpapasikat sa suji sa buong Shanghai. Huli na naman ako, ubos na naman. Pangatlong beses na ito. Galing pa ako sa kabilang 2 kalye. Itabi mo ako ng 10 piraso. Xiao Kao, nagkakagulo na ang mga tao sa harap dahil sa pagmamadali. Isang oven lang at isang pares ng kamay ang mayroon ako. Hindi ko naman ito pwedeng i-magic. Hindi sapat ang Xiaobi cake lang. Kailangan nating magdagdag ng bagong produkto para maiba naman ang pinipilahan ng mga tao. Ano na naman ito? Pagkaing banyaga, cream puff. Malutong ang labas nito, puno ng cream sa loob. Isang kagat, sasabog ang cream. Konti pa lang ang nakakakita nito dito sa Shanghai. Wow! Hala, ano ito? Umaapaw ang palaman kapag kinagat mo. Ate, hindi na talaga natin kayang asikasuhin lahat dahil sa sobrang busy. Xiao Kao, hindi na ako papasok sa trabaho ko sa restaurant. Ang kinikita ko sa paghugas ng pinggan doon ay barya lang kumpara sa kalahating araw mo rito. Babalik ako para tulungan ka. Itay, yan nga po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kailangan na nating kumuha ng katulong sa tindahan. May naisip akong plano. Kukuha lang tayo ng mga manggagawa mula sa pinakamahihirap na pamilya sa barangay. Kung sino ang walang-wala talagang makain. Tanungin niyo po sila kung gusto nilang magtrabaho rito sa tindahan. Paano naman ang sweldo? Araw-araw ang bayaran at walang antala. May libreng tanghalian din silang makukuha. May ulam na karne at gulay. At may sapat na tinapay para mabusog sila. Ang hangarin kong ito ay katulad lang din noong pinanatili kita rito. Isang pulubi lang naman pumipila pa sa ganito kahabang linya. Ang dating pulubi ngayon ay dinudumog na. Hindi ko masisikmura ang insultong ito. Putulin ang supply niya. Tingnan ko lang kung ano pa ang gagamitin niya pang ihaw. Xiao Kao, pasensya ka na. May nagparating na ng banta. Kung sino man ang mag-supply sa iyo, ay haharangan ang pagkuha ng paninda sa merkado. Maliit na negosyo lang naman ang sa akin. Hindi ko kayang banggain si Zhou Fusheng. Masters, ang hindi ko po kayo gigipitin. Talagang balak niyang harangan ang lahat ng kinukunan ko ng supply. Isa-isa niyang puputulin ang mga ito. Naputol na ang supply pero ang dami pa ring nakatambak na order. Ano nang gagawin natin ngayon? Bakit ka natataranta? Kung haharangan niya ang pangunahing daanan ng supply, gagawa ako ng paraan para kumuha ng paunti-unti. Itay, marami kayong kakilala sa kusina. Huwag na tayong bumili ng bultuhan. Puntahan natin ang maliliit na tindahan ng bigas at pagawaan. Kumuha tayo ng kaunti sa kanila para makumpleto ang mga order na ito. Sige, pupunta na ako ngayon din. Naku, ang pugon na ito. Nag-inarte na naman, siguradong masisira ang batch na ito. Huwag mong galawin. Ang sikretong reset ng pamilya namin, 7 bahagi ng sangkap at 3 bahagi ng apoy. Naisalba rin natin. Ang mga kamay mong iyan, iba talaga ang galing mo. Nalagpasan na naman natin ang pagsubok na ito. Nalagpasan natin. Kung mas ginigipit niya ako, mas dapat kong patatagin ang aking pundasyon. Gagawa na ako ng sariling daan para sa mga supply ko sa susunod, para wala nang makakaharang sa akin. Napakahusay, mas maganda pa ang batch na ito kumpara noong huli. Mula ngayon, ang mga merienda para sa mga empleyado ng pabrika ay kukunin ko na ng pangmatagalan dito sa Sujay. Maraming salamat po.
Hindi niya naputol ang supply natin. Hindi rin nasira ang mga order natin. Siguradong hindi siya basta-basta susuko. Ang susunod nilang hakbang ay mas magiging madumi pa. Paano? Paano nila nalamang gawin iyan? Ninakaw nila ang resipe ng pastry natin. Gumamit sila ng lumang mantika at mababang kalidad na harina. Ginaya ang pangalan pero ang itsura at lasa ay malayong malayo. Kamukha nga pero iba naman ang lasa. Lumang mantika, pangit na harina, at pati ang pork floss ay sablay rin. Baka nanakaw nila ang mga hakbang. Pero hindi nila mananakaw ang galing sa pagluluto at ang konsensya natin. Ang pastry ninyo ang nagpasakit sa tiyan ng anak ko. Nasaan ang konsensya ninyo? Ate, saan niyo po ba binili ang pastry na iyan? Diyan mismo sa suji ninyo. Doon sa kabilang dulo. Hindi sa amin ang tindahang iyon. Peking tindahan po iyon. Tingnan ninyo, ang wrapper ng sa amin ay may tatak. Walang ganoon sa kanila. Ang nagpasakit sa tiyan ng anak ninyo ay ang lumang mantika na ginamit nila. Binantayan naman nating mabuti ang resipe. Paano pa rin nila nanakaw iyon? Noong nakaraan habang nagmamadali tayo para sa mga order sa Mid-Autumn Festival, kumuha tayo pansamantala ng ilang katulong. Mukhang may nasuhulan sa kanila. Iimbestigahan ko iyan. Pero hindi sapat ang mag-imbestiga lang. Gusto nilang magbaba ng presyo para sirain ang pangalan natin. Ipapakita ko sa lahat sa harap ng publiko kung alin ang totoo at peke. Mga kapitbahay, wag nating isipin kung alin ang totoo o peke. Tikman ninyong pareho at kayo na ang magpasya kung alin ang mas masarap. Ito ay malambot at mabango ang pork floss, at ang isa naman, amoy panis at luma. Ang nandito sa amin ay gawa sa totoong sangkap. Ang sa kabila naman ay nanggugoyo lang ng tao. Ang suji ang may totoong sangkap. Sino kaya ang nagnakaw ng resipe at gumamit ng basurang sangkap para sirain ang reputasyon natin? Alam na nating lahat ang sagot dyan. Napatunayan na natin. Ang katulong na iyon ay binayaran ni Ken Saudi para sa peking pwesto na iyon. Sila ni Zhou Fusheng ang utak sa likod nito. Kanina ko pa nahulaan iyan. Puntahan natin sila para makipagtuos. Makikipagtuos. Gustong-gusto nga niyang makipag-away sa atin para guluhin ang sitwasyon. May mas mahalaga akong dapat asikasuhin. Para ang pangalang Suji ay maging isang opisyal na tatak na ako lang ang may karapatang gumamit. Hindi ubra ang pagnanakaw ng resipe. Mag-iba tayo ng paraan. Hindi ba pamilya niyo siya sa Su? Ang kinikita ng tindahan niya ay galing naman sa anak mong babae. Ang ibig mong sabihin, wala siyang permit o lisensya, at pinalaki pa siya ng pamilya niyo. Gumawa ka ng gulo doon at ako ang bahala sa iyo. Ubo-ubo tingnan niyo ito mga kapitbahay. Noong yumaman si Suxiaokao ay hindi na niya kami kilala. Pinalaki siya ng aming pamilya. Ginamit niya ang tindahan ng pastry ng pamilya Su para magnegosyo. Kumita siya pero wala man lang binigay na kahit isang duling sa pamilya. Isa siyang walang utang na loob. Kalahati ng kinikita ng tindahang ito ay dapat mapunta sa pamilya namin. Tiyuhin mag-isip-isip muna kayo bago niyo sabihin iyan. Mga kapitbahay tingnan niyo po ito. Ito ang mismong isinulat niya. 500 yuan para sa bayad sa pagpapalaki na ganap ng nabayaran. Wala na kaming utang sa isa't isa. Malinaw na nakasulat dito at may tatakpan ng daliri niya. Nabayaran ko na ng buo ang pera at pumirma ka na rin. Ang utang ng pamilya namin ay matagal nang tapos at bayad na. Kung manggugulo ka pa rito ngayon, hindi na ito paniningil kundi pangungutong na. Aba nanggugoyo lang pala siya. Nabayaran na pala ng buo ng bata ang pera at may pirma pa nga. Ikaw, walang permit o lisensya ang tindahan mong ito. Isusumbong kita sa pamahalaan. Sakto nga at dapat ko na ring asikasuhin ang lisensya. Pati na rin ang sanitary permit para makumpleto ang lahat. Salamat sa pagpapaalala dahil sa panggugulo mo. Ha.
Gusto nilang gumamit ng mga batas para gipitin tayo. Kaya naman gagawin kong mas kumpleto at tama ang mga papeles natin kaysa sa kahit kanino. Sa susunod na may sumubok na maghanap ng butas sa atin, wala silang mapapala kahit kaunti. Ang bawat batong ibinabato nila sa akin, pinupulot ko at ginagamit para itayo ang aking sariling pader. Hindi sapat na may lisensya lang. Gusto ko ang dalawang salitang suji ay mairehistro bilang tatak na ako lang ang may karapatang gumamit. Pwede pala ang ganoon, pwede raw arehistro. Kung sino man ang mga has na gumamit pa ng sujay, labag na sa batas yun. Para tuluyan ng maputol ang sistema ng pangungopya. Ate Gihwa, bantayan mo ang apoy. Malakas na apoy, katamtamang apoy, mahinang apoy, at banayad na apoy, 4 na yugto yan. Walang pwedeng magkamali kahit isang hakbang lang. Ibaba mo agad kundi baka masira ang masa. Opo, tanda ko na. Ayos na ang apoy. Haluin mo ng paikot pa kanan. Huwag kang hihinto, kapag huminto ka, matutunaw ang kremang ito. Tama, ganyan nga, mabilis kang matuto. Ito ang cake na gawa sa pulot at walang kahalong tubig. Walang kahit isang patak ng tubig. Mukhang napakasosyal naman yan. Samahan mo pa ng egg yolk pastry at mung bean cake. Ilagay mo sa kahon ng panregalo. Patok yan kapag pista o kapaskuhan. Sobrang abala na nga sa isang tindahan. Ni hindi na nga magkanda mayaw tapos magbubukas pa ng pangalawa. Hindi ka ba natatakot na baka masyado kang nagmamadali? Natatakot pero hindi naghihintay ang pagkakataon. Kapag nakapagbukas na ng mga sangay, doon pa lang makikilala ang tatak natin. At doon lang din mananatili ang mga mahuhusay na tao. Kapag nagtatrabaho ka para sa akin, walang palakasan o paboritismo dito. Sue! Basta't masipag ka, araw-araw ang sahod mo. Walang pagkaantala kahit kailan. May libreng tanghalian pa. Salamat, Boss Sue. Sa anong karapatan mo para palayasin ako? Ginipit mo ang tindahang ito. Niloko mo ang isa pa, kulang pa ba ang mga taong kinalaban mo? Nagsama-sama ang lahat para isumbong ka. Suksya Okaw, nangyari ang lahat dahil sa kanya. Kung ayaw niyo akong manatili rito, makikipagpatayan ako sa kanya kahit pareho kaming mawasak. Basagin niyo ang kalan niya. Itaob niyo ang lalagyan ng sangkap. Kapag wala na siyang gamit, tingnan natin kung paano pa siya magbubukas ng tindahan. Baka pwedeng huwag na lang. Anong huwag na lang? Nawala na tayo ng pwesto dahil sa kanya. Kapag hindi natin siya pinadapa ngayong gabi, hindi na ako si Zeu. Alam ko na ngang kayo yun. Hoy bata, huwag kang makialam dito. Aba. Aba. Huli sa akto. Hawak-hawak pa ang pamalo. Noon ko pa alam na masama ang ugali ng mag-asawang ito. Inagawa ng pwesto at pinutulan ng supply. Ninakaw pa pati receipt. May saksi at may ebidensya na. Sumama kayo sa amin. Ako. Hindi namin sinasadya. Inagaw ang pwesto ko. Pinutol ang supply ko. Ninakaw ang receipt ko. Sinira ang tindahan ko. Lahat ng mga ginawa ninyong ito, dapat nang matapos ngayong araw. Boss, inayos ko na ang karatula mo. Masasarap at sulit ang mga kakanin nyo. Palagi mo kaming tinutulungan ng mga mahihirap. Maliit na bagay lang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Tingnan mo kung paano mo sila itinuring noon. Ganoon din ang isusukli nila sa iyo. Mabuti naman. Tapos na talaga ang mag-asawang Qian Chaudi ngayon. Palagi nila tayong gustong pabagsakin. Pero habang pinapabagsak nila tayo, lalo lang tayong tumitibay. 4 na tindahan na. Noon nagtutulak lang tayo ng isang tricycle para magtinda. Pwede nilang paalisin ang pwesto pero hindi ang ating pundasyon. Itong 4 na mag-aaral, pamilya natin mismo ang nagluto niyan bawat salang sa pugon.
Ang batas na ginawa ko kailanman ay hindi magbabago. Ang kukunin lang natin ay yung mga pinakamahihirap na pamilya sa lungsod. Kung sino yung walang makain pumunta lang dito. Araw-araw ang sahod. Walang delayed kahit kailan. May libreng tanghalian, may karne at may gulay. Ha ha ha. Boss, so kapag ikaw ang kasama naming nagtatrabaho, panatag ang loob namin. Hindi ba siya iyong pulubi noon? Si bosso natin yan ah. Subukan mo pang magsalita ng ganyan. Sa lahat ng residente makinig kayo, si Suxiao Chow ng Suji kahit umasenso na, hindi niya kinalimutan ang mga kasamahan natin dito. Binigyan niya ng trabaho yung mga naghihirap. Siya ang huwaran natin sa pag-asenso rito. Dapat tayong lahat ay matuto sa kanya. Boss Su. Mula sa isang pulubi sa kalye na walang pumapansin noon. Hanggang sa maging Boss Su na iginagalang ng buong Shanghai. Ate, nabalitaan ko na yung humingi noon ng 6,800 dote. Si Liu Qing na nang maliit sa atin noon. Kawawa pala ang sinapit niya nung lumipat sa lungsod. Buti nga sa kanya bagay lang yan sa ugali niya noon. Gaano ba siya kahirap ngayon? Balita ko halos wala na silang makain. Alo, bibili ba kayo ng kakanin? Gusto-gusto ko sanang makausap si Bosu. Si Ocho Est Bosu ako. Nahihirapan kasi ako simula nung lumipat ako sa lungsod. Iniwan ako ng asawa ko. Kailangan din kumain ng mga anak ko. Sana baka pwede akong makahanap ng trabaho rito sa tindahan mo. Ano namang ipapangbuhay mo sa akin kapag pinakasalan mo ako? Itong luma at sirang tricycle mo. Si Ocho siya yung nasa may kanto noon na humihingi ng 6,800. Yung nang lait sa bahay natin na mukha raw sirang-sira. Tatanggapin mo ba talaga siya? Jiang Wu. Naranasan ko rin ang walang-wala at walang gustong tumulong sa akin noon. Kung hindi dahil sa tulong mo noong taong iyon, isa na siyang miyembro ng pamilya Zhao ko. Matagal na sana akong namatay sa gutom sa kalsada. Isa na siyang miyembro ng pamilya Zhao ko. Pero ganoon ang naging trato niya sa atin noon. Matagal nang tapos ang alitan noon. Bumagsak na nga siya sa ganitong kalagayan. Kung tatapakan ko pa siya lalo, anong pinagkaiba ko sa mga taong nagtawanan sa akin noon? Manatili ka na muna rito. Talaga bang? Tatanggapin mo ako. Kailan pa namili ng tao ang tindahan kong ito? Basta handa kang magbanat ng buto. Kahit sino ay pwede rito. Ate Gihua, gabayan mo muna siyang magtrabaho ng ilang araw para makita natin kung kaya niyang magtiis ng hirap. O sige, sumunod ka sa akin. Magpalit ka na. Salamat. Maraming salamat talaga, Boss Su, noong nasa itaas pa siya noon. Maliit ang tingin niya sa akin na nasa putikan. Ngayong nakabangon na ako. Pero ayoko nang itulak ang kahit sino pabalik sa putikan. Boss Su, maligayang kasal. Hangad ko na magsama kayo hanggang sa pagtanda, Boss Su at Kuya Jiang Wu. CJ. Unang pagpupugay sa langit at lupa. Ikalawang pagpupugay sa mga magulang. Inay, itay, uminom po kayo ng tsaa. Mabuti, napakabait mong anak. Ang mangkok ng kanin na ibinigay ko sa iyo noon. Ito ang pinakatamang desisyon na nagawa ng aking pamilya Zhao sa buhay na ito. Pagpupugay ng mag-asawa sa isa't isa.